The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. You are now listening to Pinoy Mimiology Podcast. PMP Secret Files. Welcome sa podcast na mas marami pa ang episode kaysa sa listeners, ang Pinoy Mimiology. At ngayong araw, pag-usapin natin ang IQ at EQ. Ay, ito na ba yung IQTQ? Putan nyo lang yun, oh. Ano ba tayo? Bobo ba tayo? O ano, pabihitin? Kala mo Kami naman, boys pare, kasama ko si Cancer PH pare. Hanggat hindi Ang- kasi natin nalalaman yung EQ at IQ, pare. tangina, ibig sabihin, tanga tayo. Hindi natin Hindi natin sila pag-usapan hanggang di pag-usapan. natin alam yun. Pag-usap. Ano nga pang intro ko kay Cancer PH? Nakalimutan ko ah. Yun lang pare. Hindi pa nga natin kasi pag-uusapan yung EQ at IQ kasi nga hindi pa natin alam yung meaning. Baka si Lawrence alam niya na, pare, dahil siya na siyang call boy. Oo ba naman? Tayo na, hindi naman tinuturo yun sa pagiging call boy. Wala kaming training about that. How can I help Can I you? help you? Hindi, pare, ang ganda ng opening spiel ko doon. Hayop. Anong spill mo pare? Anong spill mo? Hi, thank you for contacting us. My name is Lawrence. How may I help you? Get out of my home, bitches! Tangina, fuck Hey, you. Lawrence! Hey, Lawrence, I have a problem with my computer. Putang ina, parang tumatawag na ganun. May problem with my computer. Tangina, wala po yung sa scope namin. My Ano bang ano screen niya, is pare? Ano showing, bang may field screen is ng showing tab. Ano bang field ng company nyo? Tech support. Tech support Tech slash support. accounting, ganun. Okay. accounting. Hindi medical. Hindi. Pare, pag medical yun, sabihin ko, mamatay ka na lang. Pero I don't ano, know how to open my computer. hindi naman. I seen a pop up in my computer. What can I I see do Doc here? William on my computer. He's promoting. Ting- He's promoting. Looks like an AI. AI. Gago, ang dami nga lumalabas yun. Nalabas ba sa inyo yung andito na ang krill oil? Krill oil, pare. At Galing sa andito na ang krill oil. Galing sa Antarctica. Ang palaki ng edits. Edits. Sheesh! Sheesh. Napakaangas. Napakaangas. Yeah. Tangina, speaking of, kanina po, bad trip si Kwan sa Masayang Bubuyog. Hindi naman sa Masayang Bubuyog, pero sa delivery rider. Ito pare, gawin to ko nga ng detalyado ano. Alam mo yun, hindi ka nag-almusal, no? Yun, hindi ka nag-almusal, kulang ka sa tulog, yan. Yung mga unang factor pare. Umorder ka ng 9 para kakain na kayo ng mga 11 para alam hindi ka madapil. Sa kalagay sa arrive time pare, 10:34 to 10:39. Nandyan pare. Dating na daw ng ganun. Tol, 11:30 na tol. 5 minutes, 10:34, 10:39. Oo, yung parang expected ba na deliver? Oh. Ay, doon kami sa luma na yung barangay eh. Di ba, Iskinita yun? 11:30 na tol, wala pa. Ay, sinaya, isusunduin ko pa, kakain pa yung bata. Doon inang yan. Pagdating ko sa tumawag. Sir, hindi po kami papasok dyan. Hanggang dito lang po sa labasan. Putang ina, nagpa-deliver para hindi na ma-hassle. Di, para lang wala lang, lumabas na ako. Paglabas ko naman tol, na ulan-ulan. Akala ko, maraming order. Binigay sa akin yung bayad na yun Binigay sa akin isang ganun. Tapos, 4 na coke. Sakit ng ina, natumba pa yung isa tol, nalamutak. Dipi ko na ako. Binagsak ko doon sa may, dito na lang, balik ako na lang mamaya. Tapos hindi pa rin naalis. Yun? Bayad sir. Tangina naman no. Bayad na to Di sabi ko ganun. Ito kong ipikon na. Sabi, hindi pa. Parang nagagalit na rin siya. Sabi ko kaya nga ako nung bago pala yun, sabi ko, nung nakikita niya nahirapan ako magdala, sabi kaya nga kami nagpapadeliver, kaya papapasok sa loob kasi ang hirap nito eh. Tapos parang nagalit na rin no. Tapos nung hinisingil ako ng bayad, sige bayad na to sa GCash. Tangina na yung inabot sa akin, hindi ko pala order. Ay, tangina. Na tuloy ako, na-consent tuloy ako, nalamutan ko ibang mga coke na doon sa ibang
Parang sa ibang order ba, 1K ang order ko lang kasi nasa 600 lang. Tapos Oo. binigay sa akin. Sa akala ko may coke. Sabi, tangina. Sige, bayahin niya coke na ako. Wala man. Oo. Wala daw eh. Pero akala ko meron. Tapos yun, umalis na ako pag uwi ko sa bahay. Tanginang yan. Dapil na eh. Parang gago yung rider. Parang kumuha siya ng dalawang order. Tapos ito pala, tol, may ano, may sobrang ano, ito shoutout sa bubuyag ng ano ha. Bubuyog na pula ng Pilaw Branch pare. Nung nakaraang umorder kami, tol. Nung nakaraan, nung pinasa ko, tol, ng yung burger. Oo. Nag-chat tol nung alas 9. San daw dun? San daw dito sa amin? Hmm? Eh, di ba nakwento ko, nung 7, nag-ano na siya, order completed na nakalagay. Kaya akala namin, kinancel nila. Oh. Tapos may conspiracy ako dyan na baka, parang one time kasi umorder kami dati. Nag-deliver ba yan, no? Food Panda, parang ganun. Yung mga ano, pasabay. Ah, Feeling ko, nag-book pinasabay yung lang. Jollibee gamit yung pangalan ko. Tapos i-deliver sa amin. Parang ganun. Hindi na ano ko tuloy. Tang ano, kawawa naman yung ano. Yung kung halimbawa ganun ang ginawa nila. Kawawa naman yung alas 9 nag ano. Hindi hinanap niyo pa. Hindi na namin na ano. Hindi na nga na na-replyan at wala ring mga load ba. At in-expect Oh. nga namin, mabilis lang ba? Okay na naman eh. Ewan ko doon sa, ang weird na nga dito sa amin. Oh, yun. Jollibee. Baka naman, Jollibee. pakiayos na lang. Jollibee yung gusto kong kainin ngayon. Yung Yan. masayang bubol. Oo, gusto Yun kong yung kumain. Cravings ko local yun. version, pare. Oo, yung masayang bubuyog. Tangina, please, pakiayos. Katrina Lim pare. Oo. Mm. Ito na cravings ko talaga yung Jollibee nung karal bahay. Kasi ilang araw na ako hindi naghahaponan dito. Yun Sa pala ano tol nitong ano, yung sa McDo. Mas, yung kasama niya na yan eh. Coke, tsaka yung burger, Oh, Happy tsaka Meal ba yan? fries. Happy Meal? hindi Hindi nga. siya tol Happy Meal eh. Ang nakakatawa lang tol, ang sarap talaga ng mga picture sa McDo, no? Pero pagdating sa'yo, Pagdating ko, hinanap ko yung pickles. Tangin yung pickles. Nakatatlong kagad na ako, saka dumating. ano ba yun yung Hindi in-order siya mo? pickles tol eh. Ano, ang nakalagay lang ayun, no? Pickles! Ganun lang McBurger kaliit. sandwich. Nang ina. Quarter pounder ba in-order mo? Ano? Quarter pounder? Hindi ano tol, yung ito ba, yung may friends na parang ano, collector ano, na may Oo. laruan. Ano siya, 220 plus, ganun. Tapos ano na siya, burger, coke, tsaka yung fries. Ayaw nga po yun. Pre, alam mo yung Baga Burger? Yung parang pinanood natin nung nakaraan. Parang Ay, yung ano sa napanood ko na yan. baga, oo, yung Oo. inano sa baga. Yung parang, Charcoal meron, burger. Parang inihaw na burger, yun. may branch dito sa amin, susubukan ko bukas. Uy, Ayun, pare, mukhang maganda masarap yan. yan, pre. Tapos ganun ni Loris, ano, may mga lungs. Okay lang, may Gumagana yung lang. rili. Pero bago tayo mapunta ulit sa pagkain, pare, kung gusto niyo magpadala ng letter, pare, saan ba dapat pwede magpadala? Yun, Ayun, tang ina naman. Oo, Alas ka man, pare, miss ka na namin. tangina, pabitinin muna natin konti. Pero ayun, kung gusto niyo mag-send na sulat, send lang kayo sulat sa Phenomenology Podcast at gmail.com. Anytime, 24/7 yan. Pag may nag-send kayo, minsan magre-reply kagad or minsan 2 to 3 business days. Facebook, TikTok, Phenomenology Podcast, Instagram din, Phenomenology Podcast. O kaya PM nyo si Conchas, Cancer PH. Si APG, PM nyo din minsan, mas malawak na reach nun sa amin. Yun lang. At dahil wala nagpadala ng letter, ay galing na naman pare sa Reddit. Mukhang trigger warning to. Sa Mm. mga, ano, may ano dito, basta may involved na trigger warning. Kung ano man to, hindi ko pa nababasa eh. Basta ang title lang niya pare, Bugaw ang nanay ko. Simulan na natin pare. Ang Kung putang sa, ina, parang ano nga yun ah. ano, Parang alam ko itutuloy na mo kung ba saan na? papunta pare. Parang siya ang Mm, biktima dyan ah. ito na pare. Kung sakasakali, wala naman akong iiwan. Galing ako sa isang broken family. Typical story na hindi magkasundo ang nanay at tatay kaya naghiwalay. Ngayon, nag-asawa ulit ng bago si mama. Nagkaroon din ako ng mga kapatid. Mula pagkabata, kung hirap lang ang pag-uusapan, wala nang mas hihirap pa siguro sa dinanas ko sa murang edad. Namamasukan na akong katulong tuwing bakasyon para may ibili ng pagkain sa bahay at gamit sa school. Same scenario yan taon-taon. Never ko
pa na-experience yung 1 week diretso na walang absent tuwing school days. Sa awa ng Diyos, nakatapos naman na laging may honor pero wala nang time tumanggap ng big ribbon dahil kailangan mamasukan na naman. Hanggang sa college na ako, nagkaroon ako ng scholarship na may allowance pero diretso lahat kay mama. Kesyo pambili ng bigas, para fair sa lahat, mas kailangan sa bahay ng pera, etc. Dahil wala akong choice, go pa rin. Estudyante sa weekdays, labandera at katulong sa weekends at bakasyon. Sinubukan ko namang humingi ng tulong sa papa ko pero ayaw nila magbigay kung asa poder ako ni mama. Dahil nga siguro alam nila na hindi ko masosolo yung ibibigay nila. Nung mga Oh, 16, Ang weird ng dahilan, no? Okay nang wala. Wag lang may hamahatian. mamatian, oo. oo. Nung mga 16 years old ako, may nireto sa akin yung tiyahin ko na kano. Eto na. Kinausap na ni mama, nagpadala na ng pera pambili ng phone para magkaroon kami ng communication. Dahil utos nga, kinakausap ko yung kano, pero dahil may isang tanong siya na nabastusan ako, sinabi ko kay mama na ayaw ko na kausapin yung tao at wag na din siya hihingi ng pera doon. Mind you, 2 years lang kinuha ko na course sa kagustuhan kong matapos agad at makapagtrabaho. Pero dahil maayos yung scholarship ko, tinuloy ko hanggang third year. Tapos bigla akong nalaman na tuloy pa pala yung communication ni mama at nung kano. Mm. Siyempre, tuloy din yung padala ng pera. Dahil nga focus ako sa goal ko na mag-work agad, wala akong time magkajowa at kumerengking. Isa pa, napaka-istrikto ni mama. Pag late makakauwi, mata lang ang walang latay. Maalala ko pa one time, third year ako noon, nilibre ako ng pansit nung isang kakilala namin na tumutulong sa amin noon. Kaya na late ako umuwi. Sinundo ako ni mama sa karinderya noon. Pinatayo ako agad kahit di ko pa ubos yung pansit. Pinagsasabihan niya ako noon na hayaan akong ubusin yung pagkain ko pero deadma siya. Hinila niya braso ko para tumayo. Pagkatayo ko, lumapat na lang sa puwet ko yung malapad na kawayan na pamalo. Nakakahiya dahil ang dami kong schoolmate sa karinderya na yon. Aray ko. Ayun nga, nung nalaman ko na tumatanggap pa rin siya ng pera sa kano, nag-usap na kami at ang napagkasundoan pala nila papakasalan ako ni Kano at Ang ina. ipepetisyon niya ako sa kanila. Never ko na isip na mag-asawa ng ganong kaaga dahil sa takot ko naglayas ako. Nakitira ako sa isang pamilya na kaklose ko din. Habang andun ako sa nakikitirhan ko, may isang lalaki na nagkagusto sa akin. Madalas magbigay ng karne at ulam kila mama. Well, wait, stop muna tayo. Anong pinakamasarap na ulam na nabigay sa inyo? Ano naman sa usapang pagkain eh. Walang nagbibigay ng ulam sa amin eh. Oh, kawawa, di ka kasi sociable. Meron sa amin doon nagbigay kaso yun naman tala ko eh. May nasagasaan daw silang sa, sa Sige, tuloy invent. na natin. Baka sa anong breed? Eto na, may nagkagusto raw sa kanya, tapos namimigay ng ulam, ng karne at ulam sa nanay niya, which is, syempre, gustong gusto ni mama. Dumadaan-daan din yung lalaking yun sa tinutuluyan ko para magbigay ng ulam, pero deadma lang ako. Isang gabi, biglang sumugod si mama at stepfather ko doon sa tinutuluyan kong bahay. Bigla niya akong hinila na halos mahubaran ako sa harap ng mga tao. Pinabuhat niya ako na parang baboy sa asawa niya. Pagdating sa bahay, ayun, puro mura, sampal, hambalos, palo ang natanggap ko. Yun pala, malapit na umuwi si Kano at dahil nga malaki na ang nahingi niyang pera, kailangan na ng kapalit. Ang ina. Ang ina, man. Para siguradong hindi ako makaalis,
Kinadena niya ako sa higaan. Kinaumagahan, nalaman nung matandang binata ang nangyari sa akin at nakita niya ako sa bintana na nakakulong at nakakadena. Binalak niya mag-report sa police at DSWD pero bago pa niya magawa yun, natunugan na ni mama kaya bigla niya akong pinamigay sa pamilya ng tatay ko. Tangina. Pagdating namin sa family ni Papa, ang pinanindigan ni Mama na kwento ay, "Yang apo nyo, lumalandi na. Hindi ko na makontrol kaya dinala ko na dito baka mag-asawa ng maaga. Mm. Na-inlove yang apo nyo sa matandang binata kaya nilayo ko siya." Ay, putang ina, kupal. Wala akong masabi nun dahil kakatapos ko lang mabugbog at bakas sa mga kamay ko yung latay at dinaanan ng kadena. Pag-alis ni mama, tsaka ko lang nasabi sa mga kamag-anak ko ang nangyari. Ngayon, halos 14 years na hindi kami nagkita ni mama pero dahil may trabaho na ako, nag-aabot pa rin ako sa kanya. At dahil kailan lang hindi ko maibigay ang malaking pera na hinihingi niya, pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ko. Pinahiya niya ako doon at inulit yung kwento na sinumbong niya sa kamag-anak ko 14 years ago. Kung ako, sigurado ni Piso wala siyang makukuha kahit siya pa ang nakalagay na dependents ko. Mm. Tingin ko yun na lang yung way para mahinto siya. Dahil kung ako lang, pagod na ako, pagod na pagod. Mm. PS, yung kano dumating. Pero dahil nasa poder na ako nila Papa, ang iniregalo ni Mama kay Kano yung pinsang ko na menor de edad din na kinupkop niya dahil ulila na. Tangina. Putang Sabi ina ko, na, tunay ba to? pare kung tunay ito hayop. Napaka, ano, ito namin. Ang ano yung mga ganun Dami. palang klase talagang tao, no? Hmm. Gago yung nanay, no? Sarili mong anak. Tangina. Gets ko pa yun kung ba stepmother niya yun eh. Oh, stepmother, inampon siya. Tangina, sarili niyang nanay. Ay, hindi naman siya na-gets, pero kung, ano, yung mag-iiba yung tingin natin kung kunyari stepmother or inampon. Same sentiment yung, Na tawag mali. dito, Oo. na mali. Pero mag-iiba yung opinion natin doon na, Kumbaga bukal, parang, oo, parang kinupkup mo yan, tapos ipubuga mo. Eto, flesh and blood mo to eh. grabe. Na, Bigat naman yan, par. ang ina, no? Gago, binugaw yung ano, no? Yung pinsan. Pinsan na ngayon na, Walang kinupkup nila, kalaban-laban na yan. na minor de edad. Tangina, bilib din ako sa kanya. Tangina, mga ganong, ano, kahit nanay mo pa yan, di ko nabibigyan yan. Tangina, Hmm. gagananin ka lang. Oh, parang mas okay pa yung sinabihan siya na ano na in love sa matandang binata kaysa maging ano siya, bitch siya ng ano, nung Amerikano. Kasi imagine mo talaga, ako din ihanga sa kanya, ba't kaya niya binibigyan pa? Awa? Hindi Para di, rin, di nga siya naawa kasi hindi naman naawa sa kanya eh. Tapos kung halimbawa naman eh, parang utang na loob ng inang naman. May hindi. mga progress comment pre, ang sabi niya rito. One time naisip ko na rin tablahin siya. Hmm. Huwag Ah, magpadala, ganun. Ang ginawa niya, tumawag siya sa isang pinakamataas ng trabaho ko. Tapos, kung ano-ano sinabi niya, kahit kontrahin ko yung mga sinabi niya, parang walang silbi. Kasi tapos na siya magsalita. Ang ending ako pa rin ng masama. Ito pa, naghiwalay din yung Amerikano at yung pinsan ko dahil nabuntis ng iba yung pinsan ko. Nung nasa ibang bansa si Kano. Iniwan ni Hmm. pinsan yung bata kay mama dahil nga hindi na nagpapadala yung pinsan ko. Pinaampon ni mama yung bata with pay syempre. ang ina. Tang ina no. Kaya ni mama pa ikot-ikutin ko kahit sino. Ako ang laging masama kahit saan kami umabot. Putang ina. Hindi pinaka ano dyan, lumayo ka na pare. Yun na. No, pabago mo Cut-ties na apelyido. no. Cut ties, yung hindi niya alam kung nasan ka. Palit ka ng Facebook, palit ka ng apelyido. Kung gusto mo, palit ka ng bagong pangalan. Tsaka yung Tang trabaho mo, ina may no, may paalam ganong kung klaseng saan. tao pare. Sarili mong anak no. O walang hiyain mo ng ganun. Tang ina no, parang ang hirap. Alam Di mo, ba parang may ano nga eh, di ba parang, di ko alam ah. Pero nagkaanak ako parang
sinayang yung pinakamahal kong tao sa mundo. Parang ganun ba? Mas mahal mo pa Sige, sa sarili mo. Parang ganun. yung asawa mo pwede mo nang iwan basta may anak Omsim, kayo. panalag ng bala. Tayo Ryan na, Reynolds, no? pipi. Sasabihin mo yan mamaya sa asawa mo, no? Alam mo, handa kitang ipansalag sa bala. Pero itong bata, wag. Yung ganong klase ng mindset. Actually, meron ako dating nabasa. Tanong lang ako sa'yo, Kansa. Di ba parang di rin kayo naging okay ng ermat mo? Ano yung, di ba parang, Yun nga pre, na ano ko siya, hindi kami naging okay, pero hindi dahil meron siyang ginawang masama sa oo. akin. Mm. Meron lang siyang ginawang masama sa... Ay, wala siyang ginawang masama sa akin, pre. Oo. Oo. Kumbaga, May marami parang lang siyang... misunderstanding lang talaga. Oo, Oo. nagkaroon lang kami ng misunderstanding. Pero marami rin siyang mga na agrabyado. At the Oo. same time, ganoon din siya part na marami rin na namantala sa kanya nung time na Boy pa siya. buhay pa siya. So parang ganun yung naging senaryo. Pero pagdating sa akin, Wala. Mm. Malinis. oo pre, Di, sadyang ano lang talaga siya, mabait na abuso. Tas in return, ganun din siya. Parang no choice siya nun. So nakakagawa din siya ng mga hindi okay. maganda. Mm. Pero ano naman yun, ang katulad ng hindi maganda yun, nangungutang, ganyan. Oo. Pero Oo. late niya na nababayaran. So yung may nabadating sa point na yun, nangungutang, sumusugod na sa bahay, alam mo yung namamahiya Oo. talaga. Oh, Mm. So parang mga early childhood ko, ganun yung naririnig mo, di parang nakakahiya din. Hmm. Mga ganun lang Kaya naman. eager ka din kumita ng pera that time. Hindi naman din ako eager nun kasi nga ano nga ako nun, spoiled nga ako eh. Ayaw nga pala. Mm. So wala, saka parang Kailan hindi ka nga ako, nga ba talaga college na nga, ang tawag? college na rin yun pre, medyo masarap pala. Eh, Tinuloy-tuloy ko na. parang tawag dito. Nagsimula sa patikim-tikim. Oo. Pinilit mong gustuhin. Tuwing. Tangina hindi. Buti feeling ko hindi ka kayang ibenta ng nanay mo nun. Bibenta ko pa ba ito? Tayo lang bibili dito eh. Wala nga pare. Kakanta sa Sariling second decision. survey, isa lang yun na yung Oh. 6477, glok glok. Oh. Hindi laklak ha, glok glok. Lok-lok. Sariling desisyon ka na ho ang mamakla. Wala. Oo. Pero hindi mo kasi pwedeng sabihin na dahil sa Hindi, meron ako kahirapan. nabasa dati na libro. Ewan ko kung anong libro to. Basta ang sabi niya doon, Huwag kung yung basahin. parents mo, pangit yung trato sa'yo, baka ganun din yung trato sa kanya noon. I mean, yung pagpapalaki sa kanya, baka ganun din. So, parang pinapasa niya lang din nung nagkaanak siya. Kumbaga, Yun ba yung meron parang siyang, anti-progression na kung ano naranasan mo, gusto mo yung paranas. feeling ko parang APG mindset. Parang ganyan. Hindi naman. Putang ina. Umayos Hindi, naman yung ibig ko mindset lang ng tao. sabihin, parang, Binigyan ng chance nung Monday na magsalita, kaya, walang niya. Hindi mo ginawa. nung wala na, no? Hindi, parang ibig ko lang sabihin, kumbaga, di ba meron nga kasabihan, bago ka magpakasal, ayusin mo muna yung sarili mo. Kasi, ikaw lang makakapagpaayos ng sarili mo, hindi yung, di ba meron din kasi yung parang, uy, you fix me, yung parang pag may nakatagpo kang girlfriend, magiging asawa, you fix me, ganyan. Pero, in reality, dapat talaga, sa'yo, ikaw mismo, sa sarili mo yun, maayos mo siya. So, parang naalala ko noon, Ang gusto mo parang alala dyan, ang hirap pumasok sa isang relasyon kung, hindi ano ka yun? pa buo. Parang ang hirap pumasok, ang hirap maging membro ng isang makina kung ikaw yung parting hindi, ano yun? Hindi gumagana. Bars. Parang ganun Parang siya. ganun na. So, naalala ko noon, Hindi siya mag-work. kaya pala noon, yung tawag dito, yung tito ko na ganun yung ginagawa sa amin, parang pinapalo kami, iba yung pakikitungo. Kasi nga, ganun din pala siya noon nung pinapalaki siya. Pre. Iniitak din. Parang ganun at parang Ano? maaga silang napatrabaho ng maaga. Hmm. Mm. So parang yung disiplina nila sa amin noon, dapat ganito, di nyo sinasayang yung pag-aaral nyo, ganyan. Oo. Pinapasa niya, pero parang sa amin noon, mali eh. Kasi nga, syempre bata ka eh, gusto mo mag-enjoy lang eh. Hmm. Yung kumbaga gusto nilang mag-aral kayo kaysa lumabas, ganyan. Mali lang yung delivery nila, pero maganda yung intention eh. Hmm. Pero Minsan, feeling ko depende rin sa tao. oo. Kasi Pero may may, mga tama ka, Ngayon, may mga ganun din, may mga ganun talagang mindset ng tao na
Akala nila gagana rin yung gumana sa kanila. Ganun Oo, ba? baka yun nga din itong nakikita ko rito na Pero hindi itong magulang na to, para talaga siyang selfish demonyo, no? motherfucking bitch Oo. eh. Para siyang, brought from Satan's, Para ang tingin niya tol sa mga anak niya ay sobrang babang nila lang. oo. Parang ganun, parang tamod lang Item, kita. Parang oo, ganung level ba? Mm. tangina, lang kita. At Pero bilang pagmamayari kita, ibebenta kita. may Parang meron talagang pagmamayari. gumagawa talaga niyan, pre, sa Oo. tindi ng kahirapan eh. Hanggang ngayon may nababalita pa rin na ganun eh. Oo, parang akala nila may tatak yung mga anak nila na made in Marites and Bentong, ganun. Parang may tatak na ganun, kaya hindi pwedeng, or sila lang ang may karapatan magdikta ng buhay. Hirap pagka ganyan yung, kung kayo to lang ganyan ang magulang, anong gagawin niyo? Oy, putik, wala na. Pagka siguro kaya ko nang yung bumukod, Oo, kahit bounce kwarto out lang na na ano. maliit, pre. Kahit sabi mong bed spacer lang. Basta Oo. yung wala ka ng koneksyon, pre. Baka Mm. ako naman, yung dinala pa lang ako doon sa side ng airpot, wala na, katais na yun, tangina mo. Salamat. Mm. Salamat, dinala Kaso mo ako dito. pinapadala niya pa eh. Oo. Kaya hindi Mm. napuputol eh, dahil sa kanya rin eh. Oo, oo, yun din. May Oo. mali din siya ron. Medyo malambot pa yung ano niya, puso niya. Kaya siya nate-trace. Kumbaga, kaya nalalaman ko saan siya nagtatrabaho. Mm. Pero ako yun, pre, nung binalik ako sa airpot, malamang sa malamang nga. Tsaka ano may ugali din yung nanay niyang susukuan kanya eh. Tulad yun, Oo. sinukuan. May time na sinukuan siya eh. Paano kung wala na to, hindi na to magbibigay, susukuan ka rin yan eh. Kaya lang naman Parang yun, kaya ka nakikinabang. binablockmail yan. Kasi Oo, may kasi nakapakinabang nakikinabang. sa'yo eh. Na hanggat meron siyang mapipiga sa'yo, gagawin niya lahat. Tangina, may ganun tao, no? Natatawag sa trabaho, tapos, paano? Leech, no? Mas malalang level ng leech. Hindi na wala leech, Ah, ang, parasite na. alam mo yun, ang masama nun, natanggal siya sa trabaho eh. Yun yung, or napasama siya sa trabaho. Hindi, Hindi hindi ko, naman siya natanggal. Parang oo, pero, nagiging napapasama lang siya. oo, ano ba to, parang, maayos kang, tapos may maririnig ka na sa iba, mapapagalitan ka ng nasa taas, di ba? Kahit nga tol, hindi ko mapagalitan yung bagang, yung sa image mo lang sa workmate mo, parang nakakawalang gana lang magtrabaho nun eh. Tanga na ganito na ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko. Hmm, Bitch na ako sa paningin ng mga klase. Siya ano oo. eh, hindi mo rin siya masisisi kung naisipan niyang bawiin yung buhay niya eh. Pero sana lang sana buhay pa siya ngayon. Feeling ko buhay pa naman siya, pero alam mo yun, trauma yun eh. Yun talaga literal na trauma, hindi yung buga, hindi nga ako nireplyan. Ito talaga trauma talaga to. Ano ang tawag dun yung Trauma mommy dumping. issues? Oo, literal na mommy issues. Pero sana nung nilipat siya sa tatay niya, no, umayos talaga siya. Napaayos. Pero yung parang mag-iwan, yung nanay niya nag-iwan pa ng impression sa lola na parang pakarat yung apo niya. Parang Hmm. hindi maganda yun. Kayo ba, may ano ba kayo? Pagka nagkakaaway-away kayo dyan naisipan niyo bang bumukod na maglayas? Maglayas nga nun, di ko nagawa eh. Mag-isip, oo. Gawin, Parang hindi. isang beses pa lang ako naglalayas nung ako'y bata pa. Pero hinanap naman ako. Hindi, Tsaka ano ako, eh, kumbaga lasing nun eh. Lasing serapat nun eh. ano ba, yung akin, parang umalabas lang ako ng bahay. Parang naglalakad-lakad lang ako. Parang yung, kasi, parang alam mo yung pag naglalakad ka, nakalilimutan mo yung galit mo. Oo, may ganun din, di ba? Oo, Parang pagkatapos yung galit mo, okay, gusto ko na kumain, uwi na ako. Pag nakaramdam ka na ng gutom, no? Pag Isa nagugutom pa ka yung na. gutom. Oo. Tapos balik kayo sa setup na ganun, na parang walang Wala nangyari. nangyari na. Mm-mm. Oo. Tapos makakalimutan nyo din. May ganun ako tol sa ano eh. Parang, wala pag kami nagpapang-abot ni Arupat na ano yun. I mean, galit na galit ka tapos minsan kapag ako kakalimutan mo. Parang Hmm. nakaraan, last na ano eh, hindi ko talaga yun ano eh, paras kasi kami ma-pride eh. Parang nagpang-abot ba kami magang maga. Parang nagpapahintay ba ako, tapos gusto ba niya dalian? Parang ang aga pa naman ba? Sige muna na kayo, gumanon ako. Tapos parang isang linggo kami hindi nagpapansinan. Hindi ko binababa yung ano kasi tanga. Ang dami ko, nasa isip ko kasi nung dami ko nang problema, putik. Tapos gaganan. Parang ganun ba? Tapos Hmm. hindi ko binapaparid ko nun. Ay nung ano, para isang maaga, nagsorry sa Sir Patin. Parang wala naman din nangyari. Tapos nang kwento niya yung side niya na may mga problema lang din daw siya kasi di ganun mainit ulo. Nagets ko naman. Kasi okay naman Hmm. kami na.
Siguro malaking factor din yung parang kailangan nakabukod ka talaga sa pamilya mo if ever na magpapamilya ka din. Tama naman. Kasi Na hindi, pero minsan tol hindi rin eh. Minsan nagpapang-abot din talaga eh. Kahit nung kami nakabukod pa dati. hindi as in malayo talaga. Yung parang hindi talaga yung magkikita na parang Ay, oo. Ganun. once, sabihin natin, thrice a year lang kayo magkikita. Ang mahirap lang sa akin tol sa ganun, sobrang family-oriented ko ba? Oh, yung, Parang din, hindi yung, ko kaya ng ano. Kahit kami, lahat kami. Kahit si Erpat nga kung ano, parang gusto niya. Pag magpamilya yung mga kapatid ko, sama-sama pa rin ba? Parang may ganun siyang ano eh. Parang naman ako ah, yun sa Erpat ko na parang gusto ko nakikita pa rin sila. Parang ganun. yung cancer PH, walang pamilya. Nagko, Yung bagang at least, ba yung mga kapatid mo. Tulad ng kapatid kong bunso. Parang buti nga, nasanay na lang kaming ano eh. wala. Nasa Manila siya oh. Pero Oh, yun, may pagkakataon na lagi pa rin, araw-araw, naka-video call pa rin. Ganun ba? ay, Pagka uwi, yun, nakamustahin. yun, men. Sino ako? Yung kayo Oo. tal ng Ermat mo, ilang taon mo, kayong parang di okay. Sobrang tagal ba? Hindi naman. Tagal niya hanggang mamatay nga siya, pre. Hindi, parang ilang taon. Wala, simula nung college din. Ganun talaga. Sobrang tagal nga. Parang di na rin kami basta matagal din eh. Parang mga, Hindi, may 8 taon, ganun, 10. hindi lang. Hindi lang may kid. Baka nga mga 10 years, Tama ka, ganyan. ganun. Tango na dinagdagan niya ng dalawa yung ano eh. Eh Ay, di more ayaw than, patalo yun, APJ. Oh, yeah. Ay, magpatalo ng putang ilan to. ako nga eh, hindi more than mas. Pero hindi kami hindi naman kami, Yung galit hindi, na galit. oo, parang normal Ay, lang siya. nagkapansinan pa rin. Oo, nagpapansin na syempre, nagbibigay ako ng pera sa kanya, mga ganun. Oo. Hmm. Pero hindi na kami yung parang normal na normal. Kamukha Parang, mo tol nanay mo. hindi pre. Baka adopted ka. Tangina, isip na siya Sinong ngayon. ninong mo ang kamukha mo? Kamukha mo. May kapitbahay ka bang kamukha mo or ninong? Oo, sabi niya, tangina, hawig ko si Ninong ah. Doon ako napaisip dahil 30 minutes na tayo pare. Doon na tayo magpaalam. Pa-create kami ng 5 sa Spotify. Follow Tangina nyo kami ka. sa Facebook at Instagram. At sa TikTok. At anong magiging reaction nyo pare kung ang nanay nyo ay isang bugaw? Yan. Hindi siya bugaw pare. Kupal Papaya. pare. Oo pare kupal eh. Opportunista. So yun Alam mo lang. yun, parang nakita niyo yung in-demand rate ng pagiging bitch ng, hindi naman pagiging bitch, yung pagiging asawa ng foreigner. Ito Bitch yung to rin sinuunang sinabi ko. 90 Days Fiancé eh. Oo. Si nanay eh. Napanood yung pa 90 Day Fiancé, no? Oo, si nanay pa lang una. Siya ang 90 Days Fixer. 90 Days Bugaw. So, yun lang. Pakilike kami ng 5 sa Spotify. Follow nyo kami sa Facebook, Instagram, sa TikTok. Supportahan natin si Kwan, pare. Sa Yun kanyang pare, Kwento kwento hub. Hub. Pwede nyo ispatan yan. Mm. Daming ano Na dyan pare. Available na nag-top kwento. 2 at top 5 na may basher, pare. Sim. 1. Ano lang tol. Shoutout pala kay Kuya Ninong Nog. Pares ka na ba? Ah, Pares na ka Giyang Gusto na. miss ko giyang yung siya bagnet eh. ni Ninong Nog. Oo, ganun pa rin. Walang pinagbago. Yun lang pare. 2. 3. Bye-bye you guys. Oh, bitch.